Nakalatag na ang mga barikada sa Quirino Grandstand at Plaza Miranda para sa mga aktibidad sa Traslasyon 2024. Live mula sa Maynila, may unang balita si Darlene Kai. Darlene. Igan, 5 araw bago ang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno, ipuspusa na ang lahat ng mga paghahandang ginagawa. At kitang-kita yan dito sa Quirino Grandstand sa Maynila. Katulad ng nakikita nyo dito sa aking likuran, ay nag-uumpisa ng buuin yung magiging bahagi ng estruktura dito na pagdadausan ng gaganaping programa. Sa Quiapo Church naman, ikalawang araw na ng pagbabasbas ng mga replika at estandarte ng Poong Nazareno. 1:30 pa mamayang hapon gagawin ng ikalawang araw ng pagbabasbas sa mga replika ng itim na Poong Jesus Nazareno. Pero 3:00 pa lang ng madaling araw, may pila na ng mga sasakyan sa kalye ng Carriedo sa labas ng simbahan ng Quiapo. Lahat sila may kani-kanyang dalang replika ng Poon. Sina Richard galing pa sa Baliwag, Bulacan. Mahigit 5 dekada na ang replika nila ng Poong Nazareno. Unang beses nila itong sasama sa pagbabasbas dito sa Quiapo. Sinimulan daw nila ang paghahanda Setyembre pa lang noong nakaraang taon. Napagkasunduan po namin na talaga pong dalhin po namin at ipursige po namin na madala po si mabendisyon. Ni-repair ko lang po, piniturahan ko lang po na Tapos yung, ito pong damit po nito, bali nung last year lang po yan, nung pinagawa. Tapos ito pong pinakainis lang po namin. Labis din ang excitement ni Vilma na taga Quezon City. 4 na replika ang dala nila. 1 week pa lang, kinakausap na namin yung mga kasama namin para kung anong gagawin namin, sasakyan, ang sasakyan namin, naka-prepare na siya ng siguro mga 2 weeks before. Kinontak na namin ang sasakyan. Tapos, kung mga mga kasamahan namin, inaano namin kung paano i-set up siya. Mahalaga raw sa kanila na mapabasbasan ang kanilang imahen ng Poon. Sobra siyang blessed. Lahat ng hiningi mo, binigay. Wala kang hiningi o ever since binibigay niya lahat. Maging sa sa sakit, nagkaroon ako ng dati, ng yung yung pandemic. Nag-50-50 ako. Akala ko yun na yung time na kukunin niya ako. Hindi na rin daw mabilang ni Marhel ang biyayang ipinagkakaloob sa kanila ng Poong Nazareno. Kaya mula Santa Rita, Pampanga, dumarayo siya rito linggo-linggo para maglingkod sa simbahan. At ngayon, para na rin mapabendisyonan ng kanilang Poon. Nagpapasalamat daw sila dahil ibabalik na ngayong taon ang nakagawiang traslasyon sa Nazareno. Masayang-masaya po. Kasi nandun yung parang katuparan din. At saka yung feeling ko lang po, sa akin lang po, parang magkakaroon na naman ng panibago. Sa panibago niyang paglabas, sa panibago niyang lakbay uli bilang sa translasyon na ito. Para sa akin po, parang panibagong na naman po, yugto ng buhay, ganon, na pagkatapos ng unos. Puspusa na ang mga paghahandang ginagawa para sa Traslasyon 2024. May mga steel fence na sa palibot ng Plaza Miranda. Halos wala na ring vendors sa paligid ng simbahan. Sinimula na rin ang paghahanda sa Quirino Grandstand kung saan isasagawa ang pahalik sa darating na Sabado. Binubuo na ang magsisilbing entablado. May mga nakaabang na ring steel fences dito. Igan, sa Sabado, January 6 nga magsisimula yung pahalik dito sa Quirino Grandstand. 7:30 p.m. po yan magsisimula pagkatapos ng 6 p.m. Mass. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.